Hahanguin natin ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan ng Kabanata 5, mga talatang 1 hanggang 16. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit. Ang maunang lumusong, pagkatapos makalawkaw ang tubig, ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na meron po ditong isang malaking deposito ng tubig na kinakalawkaw ng anghel. At kapag ito ay nakalawkaw na ng anghel, ang ibig sabihin, ang unang makakarating doon na siyang hahawak, hihipo, kukuha, sasalok ng tubig, ay gagaling sa kanyang karamdaman. Pero sa ating pagbasa, mayroon pong isang tao na mayroong karamdaman na hindi siya makarating doon sapagkat malubha ang kanyang karamdaman, siya ay paralitiko. Wala siyang kakayahang makarating. Makarating man siya, may nauna na. Ibig sabihin, hindi na siya gagaling. First come, first serve, ika nga. May mga panahon, ganun din sa ating buhay. May mga oportunidad, may mga pagkakataong may biyaya, pero hindi tayo nakakaabot. Lagi tayo nasa hulihan, maaaring hindi kakasama sa listahan ng mga ayuda. Pero kitang-kita natin dito sa ating pagbasa na si Jesus ay hindi nagpapabaya. Mayroong kakayahang makapagpagaling sa sinumang tao na umaasa at magtitiwala sa Panginoon, kagaya sa ating pagbasa na mayroong lumapit sa kanya at nagtanong. Ano ang tanong sa kanya? "Ibig mo bang gumaling?" Ang iniisip ng lalaki, kaya siya gagaling, ay may magdadala sa kanya doon sa balon, sa kinakalawkaw ng anghel na tubig. Pero ang hindi niya alam, ang nagtatanong kung ibig niyang gumaling ay may dalang kagalingan sa kanyang karamdaman. Ano ang sabi niya doon? "Wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw." Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na magaling ka na ngayon. Sinasabi niyang huwag ka nang magkasalak ba, baka may mangyari pa sa iyo na lalong masama. Anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Pagkatapos nating maranasan ng kapangyarihan at himala ng ating Panginoon, ang kanyang pagkupkop, ang ibig sabihin nito, tayo po ay magbagong buhay, lumakad sa kanyang katwiran, lumakad sa kanyang salita, lumakad na kasama ang ating Panginoon. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagbasa. Ibig mo bang gumaling? Sino po ang nagtanong nito? Ang ating Panginoong Yesus doon sa taong may kapansanan. Nagpunta si Jesus sa paliguan sa Bethesda na sinasabing isang paganong lugar na dinarayo ng maraming may sakit sa pag-asang gumaling kapag nakalawkaw ang tubig. Paganong lugar pala yon na ang kanilang paniniwala na kapag nakalawkaw na yung tubig ng anghel, ang sinumang mauuna roon na lulusong ay gagaling sa kanyang karamdaman. Isa na rito ang lalaking may 38 taon nang may sakit na laging nabibigong makalusong sa paliguan dahil walang kasama, wala nga po siyang kakayahan. Kaya hindi niya ma-appreciate, hindi niya ma-enjoy, hindi niya mararanasan yung himala ng pagkalawkaw ng tubig. Bakit? Wala nga siyang kasama, walang magdala. Waring hiwatig ito ni Juan sa mga Israelitang hindi nakapasok sa lupang pangako at nanatili ng 38 taon sa tubigan ng Kades. Agad siyang napagaling ni Jesus na nag-utos sa kanyang, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka," na sumasagisag hindi lamang sa kanyang pisikal na paggaling, kundi maging sa kanyang paglaya sa mga kasalanan.
Ngayon, isa na siyang bagong tao na nakalaan sa Diyos ang buhay. Pansinin po natin, ipinapahiwatig sa ating pagbasa na ang pagpapagaling sa taong itong may malubhang kapansanan ay hindi lang sa kanyang karamdaman pinagaling, kundi pinagaling din ang kanyang kaluluwa sapagkat nilinis at pinatawad ang kanyang kasalanan, na sinasabi din at paniniwala din ng mga Hudyo na kung sinasapit man ng isang tao ang mga trahedya, mga pagsubok, sakit, kahirapan ng buhay ay dahil nga bunga ito ng kasalanan. Ngayon, isa na siyang bagong tao na nakalaan sa Diyos ang buhay. Kaya nga, nang makilala niya si Jesus na muli silang magkita sa templo, ng tunay na Diyos, matatag at buong tapang niyang ipinahayag sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kinatagpo siya ng ating Diyos, di ba? Katulad ng lalaki sa pagbasa, tayo man ay tinatanong ni Jesus, kung ibig ba nating gumaling? O ikaw, ako, tayo, saan ba natin gustong gumaling? Pinansyal, laging butas ang bulsa, kaya yang lagyan at gawa ng paraan ng Panginoon na magkaroon ng laman, di ba? Pisikal, spiritual, mental, sa ating kalusugan, walang hindi kaya ng ating Panginoon. Isa itong desisyon na nangangailangan ng patnubay ng Espiritu Santo at gaya sa awit ng paghilom ni Arnel Aquino, SJ, hilingin nating akayin sa daang matuwid. Huwag nawang ipahintulutang mabighani ng panandalian at huwad na rilag, sapagkat ang Diyos ang ating tanging manggagamot at tagapagligtas. Bilang hamon sa atin, pagnilayan ang mga pagkakataong nadama mo na ang Diyos. Ang Diyos ay aktibong nagpapagaling sa atin at nararanasan nating ang ating mga sakit na pisikal ay kanyang pinapagaling, emosyonal o spiritual man ay kaya din niyang pagalingin. So, ano ang ating dapat gawin? Pagnilayan natin palagi ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, isa yun sa magpapalakas sa atin para makapagpatuloy sa paglakad sa bagong buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang mag-Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.